Purihin ang ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, bago po tayo dumako sa ating aralin sa araw na ito, po ay nagpapabot ng pinakamataas at pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila at tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Palakpakan nga po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang lahat nga po magsabing, Praise the Lord! Purihin ang ating dakilang Diyos. Ganoon din po aking pinapabot ang pagbati, dobleng paggalang sa ating ginagalang pinamahal na Pastor, Evangelista Willie Almeida, dahil ang Prophet of God at sa kanyang mga panalangin. Mga kapatid ko, tayo po ay patuloy na pinagpapala ng ating dakilang Diyos at nanatili sa mapagpalang kamay ng ating pinakamamahal kay Jesus. At ganoon din po sa kanya po mga minamahal na mga anak na po malugang mahal sa buhay at sa lahat din po na aking mahal mga kamanggagawa, kapamangaral sa ating mga beloved prayer ward, sa ating mga beloved instrumentalist choir member, at sa ating po mahal na bisita. Welcome po sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos at bumabati rin po tayo sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kapatiran, 10 na mga kasama, naka-online po ngayon, kasalukuyang na sila nanunood sa ating banal na gawain sa araw na ito. Praise God. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid, at sila po ay naging patuloy na naging bahagi ng ating banal na gawain, mga minamahal. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, tayo na po ay tuloy-tuloy na. At dumako po tayo mga kapatid ko sa ating aralin sa hapong ito, mga minamahal, praise God. Purihin ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, matapos po tayong mabautismuhan sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, tayo po ay nararapat lamang na magpatuloy sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Lahat magsabing Amen. Sapagkat mga minamahal, habang tayo po ay naririto pa sa lupa, ating inaantay ang maligayang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Mga kapatid, tayo po mga kapatid ko, praise God, ay ninanais din ng ating dakilang Diyos na tayo po ay makapagdala ng mga kaluluwa sa paanan ng ating dakilang Diyos. Lahat magsabing Amen. Ninanais po ng ating mahal na Panginoon na ating patuloy na isabuhay, ipamuhay ang kanyang mga salita. At mga minamahal, habang tayo po ay naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid, praise God, mapapansin po natin, dumarating ang panahon na tayo po ay pinanlulupaypayan, nanghihina sa pananampalataya. Meron tayong minsan mga nababanggit na katanungan sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Katulad po mga kapatid ng isang barko, habang siya po ay nasa dalampasigan, tahimik po ito mga kapatid. Kapag siya na po ay pumalaot at naroon na sa gitna ng dagat, nakakaranas na po siya mga kapatid ko na siya po ay banggain ng mga naglalakiang alon, ng mga malakas na hangin, mga kapatid ko, praise God. Kumbaga, yung barko, nandun na yung talagang nagewang-gewang siya, mga kapatid, ano po, at talagang lalo kapag may bagyo, mga minamahal, talagang grabe ang kanilang pakikipagbaka sa sama ng panahon. Ganon din po sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Kung tayo mga baguang pang mga Kristiyano, mga kapatid, praise God, pagluhod mo, pagpanalangin mo sa mahal na Panginoon, nariyang kagad ang katugunan ng Diyos. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Naranasan po natin lahat yan, mga kapatid. At nang tayo naman po ay tumatagal na sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, naranasan din po natin, mga kapatid ko, kung paano na minsan tayo po ay nagkakaroon ng pangamba, ng mga pagkatakot, magkapagkabalisa, mga pag-aalinlangan, panlulupaypay, wala ng pananampalataya.
mga minamahal. May isang bagay na nais iparating sa atin ang ating dakilang Diyos. Na tayo po mga kapatid ay hindi po nananatiling katulad ng batang sanggol o ng ipinanganak na sanggol, mga kapatid, praise God, na kung saan sa buong taon ng kanyang buhay hanggang siya'y tumanda ay naroon siya sa crib at siya po ay nananatiling sanggol. Hindi po, mga minamahal. Kundi bagkus, ang sanggol ay lumalaki. Habang siya'y lumalaki, mga kapatid, yung crib na kanyang kinalagyan, mga kapatid ko, magtataka ka kung bakit yung baby, iniwan mo lang doon sa crib, may pinuntahan ka lang sandali sa kusina, pagtingin mo, wala na. Nasa lapag na. Nakaakyat na, mga minamahal. Bakit? Pagkat siya'y lumalaki. At sa kanyang paglaki, mga minamahal, hindi na po siya, mga minamahal, praise God, na sa crib, kundi siya na'y nakatayo sa sarili yung pat, naglalakad na. At nang siya'y lumalaki na, nauutusan mo na siya sa lahat ng bagay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord! Tayo po bilang mga Kristiyano, mga minamahal, ninanais ng ating dakilang Diyos na tayo po ay magsilago sa pananampalataya. Amen! Hindi kung kailan tayo tumatanda sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, tayo po ay parang nagiging mga bata. Hindi nga yung bata na nanatili sa crib lumalaki siya, naglalakad na siya, pagdating ng panahon, nakapagluluto na siya, nauutusan na siya. Ganon din po tayo ng mga mananampalataya, mga minamahal. Habang tayo tumatagal sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, lalo pong nagiging matibay yung pananampalataya at lalo mong pinag-iingatan yung kaligtasang bigay sa iyo ng Diyos. Lalo mong pinalalago, mga kapatid, ang iyong paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang lahat mo magsabing, praise the Lord! Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, mga kapatid, sabi nga, tayo po ay nasa gitna ng labanan, ng pakikipagbaka. Mapanganib ang kalaban ng Kristiyano sapagkat di natin ito nakikita. Siya'y walang awa, mabaksik, at walang pinatatawad. Siya'y galit na galit sa mga tunay na Kristiyano dahil sa pagkakaalam niya. Dahil alam niya na kaunting panahon na lamang, meron siya, mga kapatid. Kaya naparito siya sa lupa upang pumatay, magnakaw, at pumuksa. Nanakawin niya ang ating kaligtasan, papatayin niya ang ningas ng ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Pupuksayin niya ang ating pisikal na katawang ito, mga kapatid ko, maging ang ating mga ari-arian. Mga kapatid, sino po ito? Yan po ay walang iba kundi ang dyablo. Lahat magsabing amen. Si Satanas, mga minamahal. Kaya nga ang sabi sa mga salita ng ating dakilang Diyos, be strong in the Lord and in the power of His might. Magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng Kanyang kalakasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Paano po natin mapagtatagumpayan ang dyablo? Paano po natin masasalangsang ang demonyo, mga minamahal? Yan po ang ating po tatalakayin sa oras na ito. How to resist the devil. Basahin po natin dito po sa unang teksto, Kapitulo 5, 8 hanggang 9. Praise the Lord. Dito po tayo sa unang Pedro. Ang Kapitulo ay 5, ang talata ay 8 hanggang 9. Kayo'y maging mapagpigil. Kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo
na gaya na liyong umuungal ay gumagala humahanap ng masisila niya. 9. Na siya'y labanan yung matatag sa inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap na sa inyong mga kapatid na nasa sanlibutan. Amen. Ang Diyos nawang patuloy sumatin at magpala sa ating aralin sa hapon ito. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Noong araw, mga kapatid, si Lucifer kasama ng Diyos sa kaharian sa kalangitan. Dumating ang panahon, mga kapatid, itong si Lucifer, nais niya na higitan ang Diyos. At siya po, mga minamahal, ay nagmataas sa Diyos, sa madaling salita. Nakipaglaban siya, mga minamahal, 10 o 1/3 ng mga anghel. Subalit hindi siya nagtagumpay sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya sila itinapon sa labas ng langit, mga minamahal, praise God. 1/3 ng mga anghel na naloko ni Satanas ang kanyang mga nakasama. Kaya ang sabi rito sa ating nabasa, mga kapatid, tayo maging mapagmasid, maging mapagbantay, sapagkat ang ating kalaban ay katulad ng liyong umaatungal. Naghahanap siya ng kanyang masisila, mga minamahal. Meron pong 6 na bagay na dapat po tayong malaman tungkol sa kung ano-ano ang mga gawain ni Satanas. Alamin po natin ito upang sa gayon malaman natin kung paano natin magagapi ang kaaway, paano natin masasalangsang ang diablo, mga minamahal. Praise God. Sabi nga sa ating paksa, resist the devil. Una, ang sabi rito, mga kapatid, siya ay naghahanap ng kanyang masisilo o mabibiktima. Para nga siyang liyong umaatungal, mga minamahal. Pangalawa, siya'y naghahasik ng panirang damo, mga minamahal. Nandun po yun sa isang talinghaga na nabanggit ng ating pinakamamahal po Jesus na nung araw sa pagtatanim ng isang magtatanim sa kinagabihan ay meron din nagtanim, mga kapatid ko, na tinatawag na yung itinim ay mapanirang damo, mga kapatid. Praise God. Naghahanap ng masisilo o mabibiktima. Sino ba ang sinisilo at binibiktima ng diablo? Mga kapatid, ang mga tunay na anak ng Diyos. Dapat magsabing amen. Mga dating nasa lusak ng kasalanan, hinango ng Diyos, binago ka lang buhay, naging banal, mainit na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Mga kapatid, ang mga tunay na anak ng Diyos, ito po ang priority kay Satanas. At sino-sino po ang mga ito, mga minamahal? Ikaw, ako, tayong lahat na narito, mga minamahal, nais biktimahin ng diablo. Naghahanap siya ng masisilo at mabibiktima. Ang sabi niya, siya'y umiikot, mga kapatid, no? At naghahanap ng kanyang masisilo. At kapag nakita niya yung dati niyang nalalagyan, ay walis na. Walis na. Ibig sabihin, yung dating tao na yon na masama sapagkat siya'y naroon, di masama siya, no, mga kapatid. Aalis ngayon yung masamang espiritu sapagkat yung tao na yan ay nakakilala sa Diyos. Yung masamang espiritu na nasa kanya, napalitan ngayon ng banal na espiritu. At dumating ang panahon, mga kapatid ko, na sinasabing pag nakita ng diablo ang kanyang dati ng kinalagyan o inalisan, ay walis na. Ibig sabihin, yung tao na yun, mga kapatid ko, ay wala ng espiritu ng Diyos.
Siya'y kasalukuyan ng lalamig na lulupaypay. Hindi tapat sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Ayaw sumunod sa salita ng Diyos. Ayaw pasakop sa mahal na Panginoon. Madali niya itong pasukin, mga kapatid. Lahat magsabi ng amen. At bago papasok ang diablo, mga minahal, doon sa kanyang inalisan, magyayakag pa siya, magsasama pa siya ng marami pa. At pagpasok niya doon, lalong magiging masama ang kalagayan ng taong yaon. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord! Kaya mahirap manlamig, manlupaypay, manghina sa pananampalataya. Amen! Kaya ang sabi nito, be strong in the Lord and in His power of His might. Magpakalakas tayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi natin nakikita ang kaaway. Siya'y masamang espiritu, mga minamahal. Naghahasik siya ng mapakirang damo, mga minamahal. Yung mga itinanim na salita ng Diyos sa ating mga puso, mga kapatid. Pilit na papalitan ng kaaway ng Diyos yung mga salita na banal. Papalitan niya ito ng kasiraan, mga minamahal. Praise God. Kaya, ating panatilihin ang ating pong katawang ito, ang ating mga puso, banal na sisidla ng banal na Espiritu ng Diyos. Huwag nating hayaan na ito'y pasukan ng marumi, mga minamahal, na gawa ng kaaway ng Diyos. Lahat magsabi ng amen. Sapagkat ang sabi, mga kapatid, ang sino mang gumiba sa templong ito ay gigibain ng Diyos, sapagkat ang templong ito ay banal at ang templong ito ay kayo. Palakpakan po natin ang ating mga tayo, tinatawag na templo ng Diyos, mga minamahal. Hindi naglalaki ang mga building ng mga napakatutulis, mga minamahal, praise God. Ang templo ng Diyos ay walang iba, kundi tayo ng mga tao na galing sa lusot ng kasalanan. Pinaging banal ng mahal ng Panginoon, nanatili at nananasa sa atin ang banal na Espiritu ng Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. At kapag nasa iyo ang banal na Espiritu ng Diyos, nasa iyo ang pag-ibig. Amen? Kapag may pag-ibig ka, mga minamahal, hindi mo kailanman gagawa ng masama ang kapatid mo, mga minamahal, sa pananampalataya, sapagkat siya'y mahal mo sa Panginoon. Amen? Hindi ka nagsasalita ng mga bagay na kung ikasisira ng kapatid mo, mga minamahal. Kahit may ito'y tiyak mo, mga minamahal, praise God, na bagay na kanyang ginawa. Sapagkat mahal mo siya sa mahal pa noon. Ang ginagawa ng isang tunay na Kristiyano, ito po ay idinadalangin mo sa ating dakilang Diyos. Amen! Palakpakan natin ang ating mahal. Okay. Lahat magsabi, praise the Lord. Magkakaroon ka, mga minamahal, ng tinatawag na kaamuan. Dati-dati, mga kapatid ko, ano ang ating kalagayan ng araw, mga minamahal? Parang pagtingnan tayo, mga kapatid, hindi po pwede, mga minamahal, praise God, na tayo po ay pag natignan tayo ng hindi maganda. Kumbaga nung araw, di ba, sabi nga ng ilang mga patutuon natin, dati tayong mga parang namimili ng kausap, suplado. Nung araw yon, mga minamahal, pero binago na tayo ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Nagkaroon ka ng espiritu ng kaamuan, ng pagpipigil. Oo, ikaw tinutulog siya, inuusig ka, mga minamahal. Nakakarin ka ng mga masasamang mga pangit na salita. Itinataas mo ang kamay mo, ibinibigay mo sa mahal na Panginoon. Purihin ang Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo ang templo ng Diyos, mga minamahal. Huwag daw itong masisira at huwag daw itong gigibain, sapagkat ang sino mang gigibahan ito ay gigibain ng Diyos. Sapagkat ito'y templo ng Diyos at yan ay walang iba, kundi ikaw at ako na narito. Palakpakan natin ang ating mahal. Banal na Espiritu ng Diyos, mananahan sa atin. Meron tayong Espiritu ng pagtitiis. Amen! Minsan lumalagpas tayo sa oras, sa pangangaral.
Okay lang yun. Meron tayong espiritu ng pagtitiis. Amen? Lahat ng sabing, praise the Lord. Nung mga baguhan pa tayo, ano ba? Takol naman ng preaching. Nung matagal ka na naglilingkod sa mahal na Panginoon, mga kapatid, gusto mo na makapakinig ng salita ng Diyos sapagkat alam natin, ito po mga kapatid, ang huhubog sa bawat sa atin. Ito ang magtutuwid sa atin. Ito ang magtuturo ng ating landasing diretso patungo sa kaharian ng Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord! Praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga amin na mahal. Basahin nga natin po yan, mga kapatid. Galatia, Kapitulo 5, versikulo 22 hanggang 23. Amen. Dito po tayo sa aklat ng Galatia, Kapitulo 5, talatang 22 hanggang 23. Tatapat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, pagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Amen. Ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, mga minamahal, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandaang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Kita niyo mga minamahal, 9 fruits of the Holy Spirit. Kapag nananahan sa atin ang banal na Espiritu ng Diyos, nandyan po yung tinatawag na 9 fruits of the Holy Spirit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord! Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Nag-aasik ng panirang damo. Ang diablo, yan po isa sa kanyang mga gawain, mga minamahal. Ano pa? Binubulag niya ang pag-iisip ng mga tao, mga minamahal. Di ba nasa unang Korinto 4:4 yan? Na binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga tao upang wag sumilay sa kanila ang kaliwanagan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos, mga minamahal. Praise God. Sabi nung nakausap naming nakaraan, mga minamahal, tungkol doon sa isang Kristiyanong nagkasala, mga minamahal. Bagamat itong Kristiyanong ito'y pinapayuhan nila, ngunit naging bingi-bingihan. Bakit? Nandun siya sa pagkakasala, mga minamahal. Sabi nga, kapag tayo'y nasa paggawa ng kasalanan, hindi mo nakikita yung kabutihan. Ibig sabihin, hindi mo iniisip na yun masama. Maraming taong ganyan. Di baling magkasala, di baling maparusahan, masunod lang ang kagustuhan, mga minamahal. Salamat sa mahal na Panginoon, mga kapatid, sapagkat dati-dati tayo mga bulag sa katotohanan. Ang umaakay din sa atin bulag, kapwa tayo na uhuhulog sa hukay, mga minamahal. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon, sapagkat mga kapatid, kahit ikit ka ngayon, mga minamahal, alam mo at kitang-kita mo ang katotohanan at kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat mo magsabing, praise the Lord! Kaya mga minamahal, huwag tayong patangay sa kaway. Alam natin ang masama. Amen? Hindi tayo katulad ng batang maliit, tanggol, yung inaakay pa, tinuturuan pa lang tumayo, ay lumakad, diba? Lakad ang lakad yan. Hindi niya alam, hindi niya alam yung lalakaran niya eh. Mahulog na sa sagdanan. Ganun mga kapatid. Pero tayo, mga kapatid,
ay mga nagsitagal na sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Ang sandata ng isang tunay na Kristiyano, alam niyo po ba kung ano? Ang mamuhay sa katotohanan. Palakpakan po natin ang ating mahal. Sapagkat pag tayo nabubuhay sa katotohanan, wala kang dapat ikatakot, wala kang dapat ipangamba, wala kang dapat pagtakpan, mga minamahal. Bakit? Sapagkat nasa katotohanan ka. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord! Tingnan niyo mga kapatid ko, yung mga taong nabubuhay sa kasinungalingan, mga minamahal. Praise God. Nangangamba, mga minamahal. Praise God. Bakit? Sapagkat wala sila sa katwiran ng Diyos. Nababalisa sila, mga minamahal. Bakit? Sapagkat andun sa kasalanan. Mga kapatid, sabi nga, kung wala kang kasalanan, wala kang dapat ipangamba. Pero kung may kasalanan ka, nakakangamba yan, mga kapatid. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Ayaw ng Diyos, mga minamahal, mabahiran ng kahit kaunting kasalanan, yung ating po, mga kapatid, katawang ito, ating mga puso nasisidlan ng banal na Espiritu ng Diyos. Gusto niya na ito'y nananatiling banal. Bantayan natin ito, panghawakan. Dahil si Satanas pumarito upang pumuksa, pumatay at magnakaw. At magsabing amen. Kaya pa nag-iingat po tayo ng ating dakilang Diyos. Yan po ang gawain ni Satanas. Naghahanap ng kanyang masisino at mabibiktima. Nag-aasik siya ng damong mapanira. Binubulag niyang pag-iisip ng mga tao. Sabi pa rito, nagsusumbong laban sa mga kapatid, mga minamahal. Praise God. Kapag last Sunday, sino po ang nakadalo sa ating church anniversary? Ating balagawan. Taas mo kamay. Maraming hindi nakadalo, mga minamahal. Pero dalawang bus Yung nagtas ng kamay, isang jeep lang. Dalawang bus tayo, puno pa. Ang nagtas ng kamay, isang jeep lang. Kaili lang po, pakitaas yung nakadalo sa Maynila, mga kapatid. Ayun. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kung napansin nyo, mga kapatid, sa pangbungad na salita ng ating pong Minister Willie James Almeida Jr., mga minamahal, sinasabi niya, mga kapatid, praise God, na merong mga sa madaling salita, merong mga gustong pangunahan ang gawain ng ating mahal na Panginoon. Mga kapatid, praise God. At sa hindi nila pagtitiis, mga minamahal, ay nagsolo sila ng kanilang gawain. Mga minamahal. Dito sa ating banal na gawain, mga minamahal, praise God. Sabi nga ng ating beloved Sister, ikaw mismo nakaranas, ikaw mismo ang nakadama ng kapangyarihan at nakakita ng kapangyarihan at nakadama ng presensya ng Diyos. So, walang sino man na lalapit sa iyo at bubulong at sasabihin sa iyo, mga kapatid, na mga bagay na ikasisira na yung pananampalataya, na makumbinsi ka pa, mga kapatid, sapagkat ikaw mismo nakaranas ng kapangyarihan ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, walang pag-aalinlangan, walang sino man makapagpapaalinlangan sa iyo sa paglilingkod sa Diyos, makapaglulupaypay sa iyo, sapagkat ikaw mismo naranasan mo ang kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Yan po ang ginagawa ng kaaway, mga kapatid, ng dyablo. Nagsusumbong siya laban sa mga kapatid. Isang araw baka may kakatok sa inyo, mga minamahal. Ito ba yung mga kapananampalataya? Baka dati, at palibasa dahil kilala natin, pero wala na sa mahal na Panginoon, mga kapatid ko, wala na sa gawain. Kaya okay lang na
papasukin natin. Hindi po mga minamahal, sabi nga ng ating mga minamahal na mga apostol ng ating pinakamamahal na Panginoon. Anghel man mula sa langit, bumaba at mangaral sa inyo, nakakaiba sa dati ng inyong tinanggap na aral, ay matakwil. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord! Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, praise God. Kung napunan ninyo, binalikan uli ng ating beloved minister, Wilby James. Yung topic niya, yung nabanggit niya, binalikan niya. Sapagkat, sabi nga niya, hindi na siya nababalikan, pero binalikan niya, sapagkat may mga ilan na nahahatak ng mga anak ng Diyos, ang mga sumbong ng dyablo laban sa mga tunay na anak ng Diyos, mga minamahal. Kaya nga pinag-iingat ang lahat ng mga Kristiyano. Panghawakan mo ang kaligtasan at katotohanan nasa iyo. Palakpakan po natin muli ang ating mahal na Panginoon. Yan po, mga kapatid, ang ginagawa ng dyablo, mga minamahal. Basahin po natin. Apokalipsis, Kapitulo 12, versikulo 10. Dito po tayo sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 12, talatang 10. At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, "Ngayon dumating na ang kaligtasan at ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo, sapagkat nihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang nila'y nagsumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi." Amen. Inihagis na ang tagapagsumbong. Yun po si Satanas. Ito po yung nangyari sa buhay po, mga kapatid, ni Prophet Daniel. Ito lagi na natin napapakinggan. Sa paghahari ni Haring Dario, inainggitan itong si Daniel. At gumawa sila ng isang batas laban kay Daniel. Yung mga kapwa sa trapa, tagapayo ng hari, mga nasa mga matataas na lagayan sa kaharian ng hari ay nagsagawa ng batas laban kay Daniel. Sa madaling salita, inaprubahan ito ng Haring si Dario. Ang nakalagay ron, walang sino mang taong mananalangin sa kanyang Diyos maliban sa Haring si Dario. At ang sino mang masumpungan at mahuling lumatawag sa kanyang Diyos sa loob ng 30 araw ay paparusahan ng kamatayan, iuhulog doon sa yungib ng mga leon. Natuwa ang Haring Dario, mga minamahal. Lumipas ang panahon, mga kapatid, 30 araw na patunayan si Daniel ay tumatawag sa kanyang Diyos na pinaglilingkuran. Mga kapatid, bago yon, nang malaman ni Daniel ang kasulatan, hindi nga siya nangamba, hindi siya natakot. Ano sabi? Kung ano ang kanyang dating ginagawa, ganun din ang ginagawa niya. Hindi nagbago, mga minamahal. Siya po ay nananalangin sa Diyos 3 beses sa isang araw. Dumadalangin siya. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord! Sa buhay natin, nahalimbawa natin si Daniel. Pagkakaya tayo may dumarating na pagsubok, pag-uusig, mga kahirapan, karamdaman, napapasalamatan pa ba natin ang Diyos na minamahal? Sa oras kaya ng mga pagtatapat, sa pagbibigay, mga kapatid, dala ng pangangailangan, pero ito'y para sa gawain ng mahal na Panginoon. Ibigay kaya natin ito, mga kapatid, o gamitin natin sa pangangailangan, mga minamahal. Nang malaman ni Daniel nanganganib ang kanyang buhay, hindi siya nabalisa, hindi siya natakot. Kung paano siyang nananalangin 3 beses sa isang araw, walang pagbabago. Yun din ang kanyang ginagawa. Hindi siya nangamba. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord! Mga minamahal, yan po ang gusto ng mahal na Panginoon.
maglingkod tayo na may katapatan sa Kanya. Palakpakan muli natin ang ating mahal na Panginoon. Sa madaling salita, mga minamahal, itong si Daniel, ibinatawag ng hari at napatunayan na siya po ay nananalangin sa kanyang Diyos. Mga minamahal, praise God, at itinapon siya, no? Inihagis siya ron sa yung mga leon, hinihulog siya ron. Hindi nakatulog ang Haring Dario. Hindi nakakain, magdamag. Nabalisa ang hari. Ito naman si Daniel, nasa yungib ng mga leon. Siya ngayon ang magandang kalagayan, sapagkat hindi siya nangangamba. Hindi nga siya inano ng mga leon eh. Hindi kinalmot, hindi, mga minamahal eh. Yung hari, talagang alalang-alala. Mga minamahal. Pinumagahan, magbukang liwayway, tinawag ni Haring Dario si Daniel, Daniel! Buhay ka ba? Iniligtas ka ba ng Diyos mong pinaglilingkuran? Lumabas itong si Daniel, mga minamahal. Nagsalita, sabi niya, mabuhay ka, o hari, narito ako. Hindi ako sinaktan ng mga leon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Niligtas ako ng Diyos na aking pinaglilingkuran sapagkat hindi ako nagkasala sa iyo, hari. Ganun din sa Diyos na aking pinaglilingkuran. Mga kapatid, lahat ng gumawa ng batas na yan na nainggit kay Daniel, sila ngayon ang pinakain sa leon. Sa bunganga pa lang ng yungib, nilalapa na sila. Lahat magsabing, praise the Lord! Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sabi pa rito sa ikalima, siya ang lumiliglig. Basahin po natin dito po sa Lucas Kapitulo 22, 31. Praise the Lord. Dito po tayo sa aklat ng Lucas, ang kapitulo ay 22, ang talata ay 31. Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng tego. Diretso mo, brad. 32. Sa sunod na talata. 32. Datapat ikaw ay pinamamanik ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya at ikaw kung makapagbalik ka ng muli ay papagtibay mo ang iyong mga kapatid. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord! Mga minamahal, maaaring dumaranas ka ngayon ng tinatawag na pagliliglig. Maraming mga naririnig ka. Marami kang mga nababalita, mga bagay na hindi maganda. Mga minamahal, praise God, laban sa iyo, mga kapatid. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon kay Simon, narito, hinihingi ka ni Satanas upang ikaw ay ligligin katulad ng trigo. Ipinamamanik ko nga sa iyo, huwag kang magkulang ng pananampalataya. Sa kabila, mga minamahal, kaliwat kanan, mga kapatid, harap at likod, mga minamahal, talagang nakikita mo na parang mawawalan ka sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal. Dahil sa mga bagay na dumarating sa iyo, mga kalaman, sa iyo mga pandinig, mga kapatid, sa mga nakikita mo. Sabi, mga kapatid ko, ipinamamalik ng Diyos sa atin. Lakasan natin ang ating pananampalataya. And looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen? Wala kang dapat ikatakot, wala kang dapat ipangamba, wala kang dapat ikabalisa. Kung ikaw ay nasa katwiran at katotohanan, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord! Bahala sila dyan. Mga minamahal, kanya-kanyang kaligtasan. Amen? At sabi nga naman ang kasulatan, huwag tayong pabiro sapagkat ang Diyos ay hindi nagbibiro o hindi nabibiro. Kung ano ang inasik ng tao, siyang aanihin niya. Nagasik ka sa laman, aani ka ng kasiraan. Amen! Tingnan niyo mga minamahal, yung taong kilala, nahiga sa kayamanan, wala namang paglagyan ng kanyang kayamanan, kaya nilalagay lang sa bathtub. Sa mga VIP, mga sikat na mga kung saan kainan, may mga halos palasyong bahay, kilala sa lipunan, mga minamahal. Sabi ng banal na kasulatan, the love of money is the root of all evil. Tao, kapag nasa kasalanan, hindi lang naiisip, mga kapatid ko, na mali sila. Mga minamahal. Ngunit,
Sabi nga, anong inihasik, siya niyang anihin. Mga kapatid, siya dating kinagigiliwan, kinatutuwan, ngayon, kinamumuhian. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Merong sanlibutan, mga minamahal. Inusig ang ating church. Naninigarilyo siya. Habang naninigarilyo, nakikinig siya sa preaching ng malapasa. Yung yung dulo ng yosi niya, naubos na, no? Pinitik niya, mga minamahal. Tumama sa ilong ng malakas to. Hindi nagtagal, yung taong yun, mga kapatid, namatay. Meron ng babato sa chapel, mga minamahal. Binatilyo. Isang araw, doon sa kanilang bahay, merong bayabas doon eh. Yun ang babato. Umakyat sa bayabas. Yung tinutuntungan, naputol. Marupok siguro na yung pinakasanga. Naputol, baksak yung binatilyo. Mga minamahal, yung bakod nila, merong bakal na merong mga tulis. Parang pana, mga simang ganun. Tusok, mga minamahal. Patay, yung binatilyo. Sabi nga, you cannot kick against the prick. Sabi ng ating mahal na Panginoon kay Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sabi niya, sino ka ba Panginoon? Ako, si Jesus, kayo pinag-uusig. Mga minamahal sa atin, kapag may mga umuusig sa sasalita ng mga bagay na hindi maganda, bigay mo sa mahal na Panginoon. Una mo priority ipinapanalangin. Sana ang mga taong ito mamulat sa katotohanan. Maglingkod ng totoo sa mahal na Panginoon. Kung sa libutan, makakilala sila sa mahal na Panginoon. Makasama natin naglilingkod. Diyos na pong bahala. Sabi ng mahal na Panginoon, vengeance is mine. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Kapag ka may puso kang mapagpayapa, makikita mo ang kaharian ng langit. Amen! Pero kapag ang puso mo, mga minamahal, ay mandaraya, pusong mapagpula, mga minamahal, di mo makita ang langit. Wala sa Espiritu ng Diyos eh. Palagpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Siya ang lumiliglig. Kaya nga mga kapatid, sa kabila, nasa pagsubok ka, pag-uusig, kahirapan ka, tignan mo mahal na Panginoon, sapagkat siya ang magtatapos at magsasakdal lang yung pananampalataya. Amen! Huwag mo mong tignan yung mga bagay na yon, mga minamahal. Tignan mo yun, makapanghihina lang ng pananampalataya mo yun eh. Pakinggan mo yun, makapanlulupay-pay lang sa iyo, mga kapatid. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, tignan mo, masdan mo si Jesus. Palakpakan natin ang mahal Panginoon. Bakit ka titingin at magmamasdan mo ang Diyos? Sapagkat siya ang nagtatapos at nagsasakdal ng ating pananampalataya. Lahat magsabi, praise the Lord. Pang-ani, magsabi rito, siya ay sumisira ng laman ng tao. Mga minamahal. Praise God. Sa gawain ng mahal na Panginoon sa Iglesia ng Diyos, sa dako ng Galacia, Smyrna, Pegasus, sa Corinto, yung 7 churches, mga o 5-fold ministry, mga minamahal, yung tinatawag doon sa 7 churches, meron isa ron mga minamahal, Iglesia ng Diyos, na kung saan ibinigay ng Diyos itong mga taong wala nang ginawa, kundi manira sa Iglesia ng Diyos, mga minamahal, sa gawain ng mahal ng Panginoon. Ibinigay kay Satanas upang mapuksa ang katawan at maligtas ang kaluluwa. Sabi rito, mga minamahal, kapag nasira na ni Satanas ang ating pananampalataya, kasunod dito, ang kamatayan ng ating laman. Kaya pakaingat po tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, sapagkat anuman ang ating ginagawa, sa salita at sa gawa, dadalhin ng Diyos sa kahatulan. Lahat magsabing amen.
purihin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. So ano po ang dapat natin gawin? Pasakop tayo sa Diyos. 4:7. Ibasa mo natin, mga minamahal, 4:7 ng Santiago. Malapit na po tayong matapos, mga minamahal. Praise the Lord. Dito po tayo sa aklat ng Santiago, ang kapitulo 4, ang talata ay 7. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa dyablo, at tatakas siya sa inyo. Mahirap salansangin ng dyablo, mga minamahal, kapag hindi tayo nagpapasakop sa Diyos. Lahat pagsabing amen. Kaya nga, pasakop tayo sa Diyos at magsisalangsang tayo sa dyablo, tatakas ang dyablo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. How to resist the devil? Kinakailangan tayong masangkapan na o sandata laban kay Satanas, mga kapatid ko. Basahin po natin ang mga uling talatang ito, Efeso 6:11 hanggang 14. At ganoon din sa kapitulo 6, 15 hanggang 18. Dito po tayo sa aklat ng Efeso, Kapitulo 6, talatang 11 hanggang 14. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Sapagkat ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilibang ito sa sanglibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan sa mga dakong kaitasan. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo mga katagal sa araw ng masama. At kung magawa ang lahat ay magsitibay. 14. Magsitibay nga kayo ng inyong mga baywang ay may bigkis na katotohanan na may sakbat na baluti ng katuwiran. Amen. Lahat mo sabihin, praise the Lord! 15 hanggang 18 ng kapitulo 6 din po ng aklat ng Efeso. Dito po tayo sa aklat ng mga taga-Efeso, ang kapitulo 6, ang talata ay 15 hanggang 18. At ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito ay taglay ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay nyo sa lahat ng mga nagninigas na suligi ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. 18. Na magsipanalangin kayo sa Espiritu na lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at magpiyat sa buong katyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Amen. Amen. Ihanda po ang unang Timoteo 6:15. Ang sabi po rito sa ating mga naunang nabasa, mga kapatid, praise God, ang ating mga baywang ay may bigkis ng katotohanan. Ito po yung mga sandata nating mga Kristiyano laban sa lahat ng lalang ng dyablo. Kinakailangan ang ating mga baywang ay may bigkis ng katotohanan. Amen! Mabuhay tayo sa katotohanan at hindi sa kasinungaling. Pangalawang sabi rito, baluti ng katwiran. Lumayo tayo sa kalikuan. Pamalagi tayo sa katwiran. Wag sa mga o wag hayaan ang kalikuan. Pangatlo, mga paa ay may panyapak ng kapayapaan. Ipangaral ang ebanghelyo. Mga minamahal, praise God. Kung meron kang alam ng mga bagay na kung saan, problema nino man, huwag mo sabihin kung kanino man, mga minamahal, praise God, ipanalangin mo ito. Ang sabihin mo at ang ihasik mo sa Kanya ay ang salita ng Diyos na kapagpapalakas ng Kanyang pananampalataya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Mga apat, kinakailangan tayo merong kalasag ng pananampalataya. Ipagtanggol mo pananampalataya mo. Lalo ngayon, minagkalat ng pananampalataya, mga minamahal. Suriin ang sabi rito, ngunit tayo, kumbaga, ang ating pananampalataya, mga kapatid, praise God, nasuri mo na ito. Napakinggan yung kapatid natin sa kanyang patotoo, mga kapatid. Sinuri niya, matagal, na bago siya, na-converte sa gawain ito, mga minamahal, praise God. At nakita niya, naramdaman niya, na naganap sa buhay niya, naramdaman niya yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya siya po ay tuluyang lumapit na at nagpasakop sa ating dakilang Diyos. Naglingkod sa mahal na Panginoon, mga kapatid, praise God. Pagtanggol mo lagi ang iyong pananampalataya, mga minamahal, yung mga kapatid, yung ating church, ang ating iglesia ang kinalagyan, mga minamahal, praise God. Pag sinabi, mga kapatid,
Akala ko ba dyan sa inyo namumuhay na may kabanalan? Bakit nakita ko yung isa sa kapatid niyo hindi naman namumuhay? Well, pinapangaral po talaga sa amin. Yung kabanalan. Meron po ako nakita elder pa siya, adults Bakit nung makita ko ang sabi po sa akin ganun lang kami pag nasa sambahan. Kami po ay banal. Pero pag kami nasa labas, kami hindi na po banal. Talagang tisod yung kapatiran, mga minamahal. Kapagkat nakita niya yung kapatiran, mga kapatid, talagang kuntodos, mga minamahal, talagang pantalon, fitting, mga minamahal, yung suot, tirantes, mga minamahal, talagang pinturado mukha, alasado, ano tawag doon, daming alas, mga minamahal. Pagdating sa gawain, kinumpronta niya, salita, papira ka, banal ka nga ngayon, pag nasa labas ka, hindi ka banal. Sabi ng kapatiran, sandali, mag-usap tayo. Ano ba yung napansin mo? Ako ba yung nakita mo? Opo, sabi mo sa bahay sambahan banal. Pero pag sa labas, pwede nang walang kabanalan. Kamot ng ulo yung kapatiran. Sabi sa kanya, hindi ako yon, yung kambal ko yon. Sabi niya, loka talaga yung kambal ko. Sabi ko, mga minamaduri mo Kilala po yan ng ating mga beloved elder. Si Ate Beth Ruiz, mga minamahal. May kambal siya. Ang kamukha, mga minamahal. Sila nakita ng kapatiran, mga minamahal. Sabi rito, ang mga tunay na Kristiyano, mga kapatid, praise God, ipinagtatanggol ang kalang pananampalataya. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. At kapag pinagtatanggol mo yung pananampalataya, wala kang pangamba kahit sino makakita sa iyo sapagkat tumalakad ka sa katotohanan. Amen? Sa katwiran, mga minamahal, praise God. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ang sabi pa rito, mga minamahal, praise God, tayo ay merong tinatawag na mga turbante ng kaligtasan. Mga kapatid, na siyang tabak ng Espiritu ng Diyos, kaya magsikap tayo ng mapuspos ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, o ng banal na Espiritu ng ating dakilang Diyos, mga kapatid. Lahat magsabi, praise the Lord! Uling talata, yan tayong oras, mga kapatid. Basahin po muna natin ito. Unang Timoteo, 6:12. Dito po tayo sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 6, talatang 12. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manahang ka sa buhay na walang hanggan. Na dito tinawag ka at ipahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Amen. Amen. Tayo raw po ay makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. Mga minamahal, praise God, mabuting pakikipagbaka. Mga minamahal, wala kang dapat ikatago, ikatakot, pangamba, sapagkat ikaw ay nasa katotohanan, nasa katwiran, mga minamahal, kaya nga tayo makipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lagi nating ipanalangin sa ating dakilang Diyos na tayo po ay lagi niyang gabayan. Ano man mangyari, mga kapatid, huwag po tayong matakot sapagkat kasama natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord! Hanggang dito na lang po, mga minamahal, ang ating aralin sa hapong ito. Tayo na po, mga kapatid, dumako sa ating pagpupuri sa mahal na Panginoon. Awitan mo natin ang ating dakilang Diyos bago po natin patanggapin ang ating mga bisita, baguhan sa araw na ito. Maging sa ating mga minamahal na mga kapatiran na kasalukuyan, naka-online po ngayon. At kung kayo man po may mga kasama at naimbitahan sa ating banal na gawain through sa panunood, mga minamahal, sa magitan ng panunood, ay atin din po silang patanggapin sa mahal na Panginoong Hesus. Bago yan, tayo muna umawit sa mahal na Panginoon. Holy Supper pala natin, mga minamahal, praise God. Okay, tuloy-tuloy na po tayo. Pero umawit po muna sa mahal na Panginoon. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, I am God. Purihin ka, mahal na Panginoon. Yes, so God.
Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid, praise God. Tayo po ituloy-tuloy na, dumako po tayo sa banal na hapunan. Mga kapatid, praise the Lord, purihin ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, ihanda po natin ang tinapay, simbolo ng katawan ng ating mahal na Panginoon, at ang katas ng ubas sa simbolo ng banal na dugo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God. At mga minamahal, ang pagsalo po sa banal na hapunan sa araw na ito ay upang ating alalahanin ang kamatayan ng ating mahal na Panginoon. Sabi niya, alalahanin niyo ito sa tuwing kayo kakain ng tinapay at iinom sa saro. Mga kapatid, praise God. Ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid, kung kaya tayo po ay natubos sa ating kasalanan sapagkat sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo na umagos sa kanyang banal na katawan doon sa krus ng Kalbaryo. At ito po ay ating alalahanin, mga minamahal, kung paano ang kanyang pagkakatubo sa atin. Dumanas ang mahal na Panginoon ng mga hirap, ng pagod, ng sakit. Mga kapatid, kung paano ang mahal na Panginoon matapos na siya po ay ibigay ng gobernador na si Pilato sa mga tao, mga minamahal, siya po, mga kapatid, ay hinaktan. Inubaran po siya at siya po ay nilagyan ng koronang tinik, mga minamahal, praise God, sa kanyang ulo, na kung saan bumaon sa kanyang ulong mga tinik na ito, mga minamahal, praise God. Bukod doon, siya po ay pinagpapalo, mga minamahal. At siya po ay pinabuhat ng napakabigat na krus na sumisimbolo sa kasalanan ng sanlibutan o ng mga tao. Inako niya ang lahat ng ito, mga minamahal. Kailangan niyang gawin ito. Bakit? Sapagkat ikaw at ako ay minamahal ng Diyos. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Tatlong beses, mga minamahal, ang mahal na Panginoon ay nagdapa. At sa kanyang pagkakadapa, una, ikalawa, pangatlo, pilit niya, mga kapatid. Pilit siyang tumayo at muli niyang binubuhat ang krus. Sa ginawang ito ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, na tayo po ay tinubos sa kasalanan, kulang pa ang ating mga ginagawang paglilingkod sa Kanya. Ikumpara sa pagtatubos sa ating sa kasalanan. Nais lamang ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, kung tayo po ay patuloy na maging tapat sa paglilingkod sa Kanya, mga minamahal. At yamang may pangako ang Diyos, ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Huwag po natin kalilimutan, mga minamahal, ang lahat ng ito dahil sa kamatayan ng ating mahal na Panginoon, pagkagas ng kanyang pong na dugo. Ang sino mang sasalo sa banal na hapunan sa araw na ito, tiyakin po natin ang ating mga puso ay malinis sa harapan ng Diyos. Sapagkat ang pagkain ng tinapay at pag-inom sa saro ay siyang pag-inom ng hatol kung hindi natin kinikilala ang katawan at dugo ng mahal na Panginoon. Kaya sa atin din natin ang ating mga puso. Kung tayo nagkulang sa mahal na Panginoon at kasala, hindi tayo ng tawad sa Diyos. Sa oras na ito, mga minamahal po, tayo manalangin sa ating mahal na Panginoon. Bago po tayo dumako sa banal na hapunan. Sa mga baguhan, ngayon lang po nakatalo. Hindi pa po kayo kasama sa pagsalo sa banal na hapunan. Sa mga datihan lamang po. At tayo sa mga datihan, mga minamahal, praise God, tayo magsisi. Tiyakin natin sa ating pagsalo sa banal na hapunan sa araw na ito ay karapat dapat, mga minamahal.
Kung hindi tayo tiyak, huwag tayo sumalo, mga minamahal sa Kristo. Tayo po'y manalangin, kapagpala po namin. Diyos na mga pangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Isus, sa oras na ito kami nanikluhod sa iyong mga panlalapanan. Bago po sa aming pagsalo, mahal na Panginoon, sa panlalapunan, bilang pag-alala sa iyong kamatayan sa lahat ng iyong mga tiniis na hirap, pagpasan. Para sa amin, mahal na Panginoon, na yung tinubos sa kasalanan. Humingi po kami ng kapatawaran. Kamo kami nasumpungan sa aming pagkukulang pagkasala, pagkakamali. Alaman po rin ang mga nabanggit tayong mga labi na isip naging haka ng aming mga puso di mo kinalugtan. Patawarin po kami mag-isa mga kainaan. Kami na paglapad at mahal na Panginoon, marapagin po kami, O Diyos. Sa oras na ito, kami pagdalo sa pananapunan. Mahal na Panginoon, mabagkas sa amin. Sa oras na ito, mahal na Panginoon, tumawid ka, O Diyos. Hallelujah. In Jesus' name. Hallelujah! Mga minamalawakan po natin ang tinapay. Ito po ay sumisimbolo sa banal na katawan ng ating mahal na Panginoon. Ng gabing yaon, kasama ang mga apostoles ng ating mahal na Panginoon. Makatapos na siya po ay makapanalangin, hinawakan niyang tinapay. At ito'y kanyang pinagputol-putol at kanyang ibinahagi sa mga apostol. Ang sabi niya, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito bilang pag-alala. Kainin po natin. Hawakan po natin ang katasan niya. Pagkatapos na makahapon, hinawakan ng mahal na Panginoon ng saro. At ang sabi ng mahal na Panginoon, matapos na siya makapanalangin, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. Inumin po natin. Salamat po, mahal na Panginoon. Habang tayo maawit, lalahanin po natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ibinigay niya maging ang kanyang buhay alang-alang sa atin. At tinapay ng buhay yan mo makimagin. Diyos ang tinapay ng buhay yan mo mag-isa. Ito ang sanang bumabukit pa, inumin mo magkibahagi. Hallelujah! Ito ang sanang bumabukit pa, inumin mo mag-isa.
Amen. Hallelujah. Patuloy po nating alalahanin ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ibinigay niya pati ang kanyang buhay. Alang-alang sa salamat po, mahal na po. Thank you, Lord God. There is Jesus. Purihin ka, mahal na po. Glory to God. Patunay ako'y kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na kasama niyang namatay. Ito ang aking ipahayag na magbabalik si Jesus na buhay, na magbabalik si Jesus na buhay. Pumalakpak po ang lahat at magpuri sa Diyos. Hallelujah! Puri ka, malamig. Thank you, dear Jesus. Glory to God. Puri na malapit. Tuloy-tuloy na po tayo. Dumako po tayo sa ating mga pangailangan sa ating dakilang Diyos. Sa lahat po na may mga taglay ng karamdaman, patong po natin ang ating kalawang kamay sa patong katawan na rong karamdaman habang kanang kamay nakapatong sa ating mga ulo. Ganoon din po ang gawin ng ating po mga minamahal makapatid naka-online sa oras na ito. Siya po na yung mga kasama at sa lahat ng mga narito ngayon. Dalawang kamay itaas natin kung tayo ng labig, lupay-pay, may iting karagdagang panampalataya sa mahal na Panginoon. Patong ating kalawang kamay sa ating mga labi, kung minsan nakapasasalita ito ng hindi maganda. Hingin natin ang patuloy na kabanalan maging sa ating mga pananigta. Tayong lahat ay manalangin sa panalangin na rin ng propeta ng Diyos sa katawan ng ating mahal na Pastor Bangsag de Almeida. Ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, ano man ang ating hingin sa Kanya at iginadalangin, laki pa natin ito ng pananampalataya. Tayo pong lahat ay manalangin, mapagpala po namin Ama. Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Jesus. Ama, ba't ito nakikita mo aming kalagayan? Kung may nagkulang sa panampalataya, dagdagan mo. Mahal na Panginoon, panghawakan mo kaming matibay. Mahal na Panginoon, palakasin mo kami. Mahal na Panginoon, lahanin mo kami na oras at araw na yung pagbabaliktad na mo nawa ang bawat sa amin patuloy. Naglilingkod sa iyo, wala si mo aming natirang mga kailangan, mahal na Panginoon. Sa lahat ng talong-talong bigyan mong kagalingan, talong sa problema sa rin. Sumahaming ka sa oras na ito. Sa makapangyarihan ng pangalan ni Jesus, sama-sama namin tinataboy. Pinalalaya sa lahat ng demonyo ng mga karamdaman, katulad ng cancer, leukemia, TB, diabetes, asthma, sakit sa puso, pangkatawang kalam ng buto, sipon, dengue, kulam, masamang espiritu ng pagkabakla, masamang espiritu ng pagkatomboy. Cast out, cast out, cast out in Jesus' name. Mga problema malutas kayo sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Hallelujah! Mga minumahal bilang panampalataya sa mahal na Panginoon, tatanong po tayo 3 beses. Daw po tayo ng hallelujah, praise the Lord. Taas po natin ang ating mga kamay. Mga minamahal, at sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. God bless you po. Makabalik po muna tayo sa ating kinaupuan. Purihin ang ating dakilang Diyos. At hanggang dito na lamang po tayo natatapos sa ating pananagawain. Mga minamahal, para po sa ating mga minamahal kapatiran na naka-online po ngayon. Pagpalain po kayo ng ating mahal na Panginoon. Patuloy po kayo ng mantabay sa tuwing araw po ng linggo
ating banal na gawain, mga kapatid, kung kayo makasabay sa ating pananambal tuwing araw ng linggo, sampulang yung mga kasamang nadadalang mga kaluluwa sa paanan ng ating mahal na Panginoon. We love you in the Lord, but dearest Jesus Christ loves you more. Praise God. Uri ng mahal na Panginoon,